batas, isang maalab at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Mark Baksain, at ito ang Batas at Lipunan, isang programa kung saan ating tatalakayin ang mga batas at isyong may direktang epekto sa ating lipunan at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa panahon ngayon, halos lahat ng ating komunikasyon at impormasyon ay dumadaan sa social media at internet. Pero kasabay ng kalayaan natin sa pagpapahayag at paggamit ng internet at iba't ibang online platforms, may mga batas din tayong dapat natandaan at tupdin. Kaya sa episode na ito, ating pag-uusapan ang Cybercrime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175 at ang responsableng paggamit ng social media. Ang Cybercrime Prevention Act ay naisabatas noong 2012. Layunin nitong tugunan ang mga krimeng ginagawa gamit ang computer, cellphone o internet. Kung dati ay limitado lang ang mga krimen sa pisikal na mundo, ngayon pati sa digital world ay may pananagutan na. Ano-ano ba ang mga krimeng sakop ng Cybercrime Prevention Act? Ilan dito ay ang mga sumusunod: hacking o illegal access. Kapag may pumasok o nangialam sa iyong computer, cellphone o social media account nang walang pahintulot. Halimbawa, may nag-hack ng iyong Facebook at ginamit ito para manghingi ng pera sa iyong mga kaibigan. Identity theft. Kapag ginamit ng iba ang iyong pangalan, letrato o personal na impormasyon para linlangin ang ibang tao. Halimbawa, may gumamit ng fake account gamit ang iyong pangalan at letrato para manloko online. Computer-related fraud at forgery. Panlilinlang gamit ang internet tulad ng mga email scams, phishing, at pamemeke ng digital documents. Cybersex. Ito ang paggamit ng internet para sa mahalay o malaswang gawain kapalit ng pera, lalo na kung may exploitation. Online libel. Ito ang paninira ng puri o reputasyon ng tao gamit ang internet o social media. Halimbawa nito ang pagpo-post ng maling impormasyon laban sa isang tao para sirain siya. And just to be clear, in the case of Dicino versus Secretary of Justice, the Supreme Court held that liking, sharing, or retweeting a libelous post would generally not be criminal in nature, except for the original author of the assailed statement. The rest, those who press like, comment, and share, according to the Supreme Court, are essentially knee-jerk sentiments of readers who may think little or haphazardly of their response to the original posting. Ibig sabihin, ang simpleng pag-like, pag-share, o pag-retweet ay hindi agad libel. Pero kung ikaw mismo ang gumawa o nagpakalat ng mapanirang content, maaari kang managot sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Paano naman iniimbestagahan ang mga kaso ng cybercrime? Binibigyan ng kapangyarihan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC na nasa ilalim ng Department of Information and Communication Technology at mga ahensya tulad ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group para magsagawa ng surveillance, data preservation, at pagkuha ng ebidensya. May kapangyarihan din ang korte na mag-utos sa mga internet companies at telecom providers na i-preserve o ibigay ang records ng komunikasyon kung kailangan para sa investigasyon. Ibig sabihin, hindi basta-basta mawawala ang mga ebidensya kapag may kaso. Paano nga ba maging responsible online? Heto ang ilang paalala. Think before you click. Bago mag-post o mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito? Makakasakit ba ito? Makakatulong ba ito? Iwasan ang cyberbullying. Huwag gumamit ng masasakit na salita o paninira laban sa kapwa. Irespeto ang privacy ng iba. Huwag basta magbahagi ng personal na impormasyon o litrato ng ibang tao nang walang pahintulot. Maging mapanuri sa impormasyon. Huwag agad maniwala sa lahat ng nakikita online, baka fake news. Protektahan ang sarili. Gumamit ng strong passwords. Huwag basta mag-click ng mga suspicious links. At huwag ibigay ang personal data sa hindi kakilala.
dapat mas maging mapanuri. Kaya mga kabatas, tandaan natin, ang social media ay makapangyarihang tool, pero may kaakibat na pananagutan. Hindi lahat ng nasa internet ay ligtas at hindi lahat ng ginagawa online ay walang kaparusahan. Ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad. Muli, ito po ang Batas at Lipunan, Usapang Batas, Usapang Bayan. Maraming salamat at hanggang sa susunod nating talakayan, mga kabatas. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. I-comment nyo din ang mga topics at issues na gusto nyong pag-usapan sa mga susunod nating episodes. Mabuhay po tayong lahat.